Hello mga guys! For today's video ay gagawa tayo ng puto na gawa sa kamuting kahoy. So ito may kamuting kahoy ako mga guys. Hinugasan ko na siya. Next nito is ready ko na siyang kudkurin. Nahirapan ako magtagalog sa kudkurun mga guys. Ginawa ko na siyang kudkurin. Kudkurin ata ang Tagalog ng kudkurun, bangguron sa Bisaya. Pasensya na mga guys, ang hirap talaga magtagalog. Pero kailangan ko talaga magtagalog mga guys para maintindihan naman ng mga Tagalog friends ko. Kasi pag magbisaya ako, yung iba naman ng mga Tagalog na friends ko or mga subscribers ko hindi makaintindi. So, para mas fair, kailangan ko talaga magtagalog kasi yung Bisaya nakakaintindi ng Tagalog. Pero yung Tagalog hindi man makaintindi ng Bisaya. Kaya magtagalog na ako mga guys kahit na nahihirapan ako sa kalisod magsalita ng Tagalog. So ayan na, kinukudkod ko na yung kamuting kahoy. Ayan po. Ganyan ang pagkudkod mga guys. So yung kinukudkod na yan is gawa yan sa lata ng gatas. Sariling gawa po yan namin. Yung lata ng gatas po, butas-butas sa pako kaya naging ganyan siya. Pinapako siya doon sa kahoy para didikit yung lata ng gatas na pinagbubutas-butas. Kaya ganyan naging ganyan ang gukod ko rin na pagkagawa. Continue lang tayo sa paggudgod. Ayan, hanggang sa matapos yung kamuting kahoy natin. Kukudkurin natin lahat mga guys yung kamuting kahoy para makagawa tayo ng puto ng kamuting kahoy. Tiyaga lang talaga ang kailangan mga guys sa paggudgod kasi nakakangalay ang maggudgod ng kamuting kahoy. Kaya tiyaga-tiyaga lang hanggang sa matapos lahat. Diyan. Eka nga, pag may tiyaga, may nilaga. Tapos na ako nagkudkod mga guys. So next naman na gagawin ko is ang pipigain ko na naman itong kamuting kahoy para maalis yung katas ng kamuting kahoy na kinukudkod natin. So saan natin siya pipigain? Dito sa may malinis na sako. So at this time, ilagay na natin siya sa malinis na sako para ready na natin siyang pigain. Simula na po natin ang pagpiga. Ayan po, pinipiga na po. So nakikita nyo na naman, itong tatas ng kamuting kahoy ay lumalabas. Ayan po. So palabasin natin yung katas. Dapat po walang katas na matira dun sa kamuting kahoy para makagawa tayo ng puto. So kailangan dito mga guys, malakas talaga yung mga braso natin sa pagpiga. Kasi kailangan talaga yan ng iba yung lakas para matanggal yung mga katas ng kamuting kahoy. So ayan po, piga lang ng piga para matanggal ang mga katas. Sa totoo lang, ang paggawa ng puto ang kamuting kahoy ay napaka-hassle. Kailangan talaga ng tiyaga. So pag nagkikrave ka, expect mo na lang talaga na dapat mag-exert ka rin talaga ng effort dito sa paggawa ng puto sa kamuting kahoy. Sa pagpiga pa lang, nakakapagod na mga guys. Kailangan talaga na malakas ang mga braso mo para sa pagpiga. Then also sa pagkudkod mga guys, nakakangalay ang magkudkod. Pero dahil kailangan mo nga kumain ng kamuting kahoy na puto, so kailangan mo magtiis sa paggawa nito para makakain ka ng putong kamuting kahoy. Eto na mga guys, ang itsura ng pinipiga natin na kamuting kahoy sa malinis na sako. Wala na siyang katas kasi tinanggalan na natin siya ng katas. So next na gagawin natin is himay-himayin natin yan para yung buo-buo ay madudurog po siya mga guys. Ayan po.
Tapos ko na siya na himay-himay mga guys. So ang susunod is ilalagay na po natin ang ating color pula na asukal. Ayan po yung central. So kasi kailangan yung central ilagay mga guys para medyo may kulay yung ating putong kamuting kahoy. Puwede rin po yung kulay itim na asukal, yung kalamay mga guys mas masarap yun kasi pagkainin mo talaga yun is matitikman mo talaga yung buo-buo na asukal mas masarap yun. Kasi nung bata ako yun yung ginagamit ng nanay ko 'pag magluto siya ng putong kamuting kahoy. Pero dahil walang kalamay na benta na asukal dito sa Laguna at saka sa Manila, so ito lang po yung sentral ang gagamitin ko mga guys. Ihalo-halo lang po natin yung asukal sa kamuting kahoy para, malagyan po ng asukal lahat yung part ng kamuting kahoy, ayan po. Halo lang po natin ng halo yung asukal, yan po lang talaga ang ingredient mga guys, asukal lang po talaga wala ng iba. Puwede rin po niyo lagyan ng kinukudkod na niyog, masarap din yun pero dahil wala kaming niyog na kinukudkod, ito lang po talaga yung available sa amin yung asukal. So pwede na po ito mga guys. Pero kung gusto niyo lagyan ng kinukudkod na niyog, pwede din naman. Tapos na po ako naghalo-halo doon sa central na kulay pula na asukal dito sa kamuting kahoy. Ito po ay ready na pong lutuin sa may lutuan. So doon ko po siya lulutuin sa may steamer. Ito na ang aking steamer mga guys na pakulo na ko ng lutuan dito. So ready ko na siya ilagay itong kamuting kahoy na may asukal. Mas mabilis maluto mga guys ang putong kamuting kahoy pag dito siya lutuin sa may bilao ng niyog. Ito na po ang ating putong kamuting kahoy ready to eat. Kain na po tayo.